Father, we just commit this listening to your words, O God. Give us understanding. And we just entrust to you, Holy Spirit, you are our best teacher. Thank you that this hour, this moment that we are going to listen to your word will not be wasted, O God. This will not be a waste of time, but this will be fruitful as you are going to teach us all. In Jesus' name. Amen. Thank you. Listening to all the testimonies, gusto ko rin ibahagi ang aking testimonyo regarding the power of forgiveness. Sinabi kasi ni Bishop na nagtatrabaho ako doon sa Kapitolyo. At ang pagtatrabaho, hindi kung nagre-receive ka ng salary, kaganin nyo, masaya lahat. Diba? May mga times na ma-challenge ang personality, ma-testing tayo, at I had undergone those testing. Yung supervisor ko, paborito nga akong topic. Ako yung favorite subject niya. Kaya, puro ganun. Tapos, purihin ang Panginoon, tinuturuan niya tayong huwag bang sumagot, magpakumbaba. Dahil palaging yun ang tinuturo sa atin na magpakumbaba lang tayo. At pag nagbabasa ako ng salita ng Diyos, sabi niya is, vengeance is mine, the battle is mine, sabi niya. Kaya, doon na lang ako naka-anchor na I know and I know that my God knew me. Mas kilala niya ako kaysa sa taong nagsasalita tungkol sa akin. Kaya yun na lang ang courage ko. So I just kept quiet. One morning, I entered the office and I sat down facing my table. Tapos nandyan siya. 3 times yata na palakad-lakad na hindi mapakali. Tapos biglang magulhol. Sabi niya, pray over mo naman ako. Sabi niya, tapos sabi niya, yes po, yes ma'am, let's go inside. Tinawag ko doon sa loob ng office, tapos pinag-pray over po siya. And then, doon ngayon naalis yung gaba namin na naging best friend kami. Kung noon hindi niya inaalok yung kinakain niya, wala na lang siyang ginawa every morning, kundi alokin ako ng kape, alokin ako ng merienda. Kung gaano kalayo yung gap namin, yung doon ngayon nagamot, tapos naging friends kami. And then, another thing, yung isa kong peer, ibig sabihin kapatas ko, ka-level ko sa position, medyo ako ang naunang na-promote, hindi siya. Kaya galit. Talaga namang hurt siya talaga. Masama ang loob niya sa akin. Hindi na niya ako kinakausap. Ako naman is talagang bumisnis talaga. Ewan ko, talaga sigurong ganun. Kahit na minimis utang ka, nakabumisnis ka pa rin. Tapos, wala naman akong ma-feel na pain, wala akong ma-feel na galit sa kanya. Tapos, nung time na na-promote naman na siya, after how many months, na-promote din siya, hindi niya alam mag-fill up dun sa form na position na gagawin niya. Tapos, mamaya-maya, pumunta, lumapit ulit sa akin, sa table ko, tapos, paano mo ba ito fill upan? Time, it's my opportunity to be friend again. Halika dito, ganito lang yan, ganito. Tinuro ko, another friend mo. Diba? Pag nagagalit sa'yo, mawin mo na maging friend mo, ang saya-saya talaga ng pakiramdam. Kaya, pagka hindi tayo lumalaban, we do not have to justify ourselves. If we know ourselves, if we know our standing before God, He will justify us before anybody. Amen? So, purihin ang Panginoon. Totoo ang salita ng Panginoon. The battle is the Lord's. If we serve the Lord, our battle is His. Amen? So, purihin ang Panginoon. Yesterday, we learned tinuro po ni Bishop sa atin yung marks of a true disciple. At totoo nga naman na talagang if I am going to evaluate myself, parang medyo hindi pa ako qualified. Pero purihin ang Panginoon, we are growing, we are maturing moment by moment. Amen? Amen.
Ngayon naman is pag-aaralan natin kung paano or the qualities of a good armor bearer. Pag armor bearer kasi, uso itong term na ito noong Old Testament kasi nga puro soldiers, di ba? Puro mga sundalo, fighting, may king, kaya may armor bearers, mga ganun. Pero sa ngayon, sabihin na lang natin na imbis na armor bearer, alalay or assistant ng pastor, assistant ng leader. Ano ba ang qualities ng maging assistant ng isang leader? Diba? Assistant sa church, assistant sa gawain ng Panginoon. Paano ba? Tama na lang ba yung samahan lang or paano? Pag-aaralan natin yan kung sabi nga natin na ang teksto natin is kikita natin sa 1 Samuel chapter 14. We learn from the armor bearer of Jonathan. Pero sabi ko kanina, pagka-armor bearer sa panahon natin ngayon, hindi na yung literal na armor bearer na tagahawak ng mga kagamitan ng superior, kundi tama na yung tumutulong assistant ng isang leader or assistant ng isang pastor. Okay, so we start from verse 4, verse 3. Okay. Sa verse 4. On each side of the pass that Jonathan intended to cross to reach the Philistine outpost was a cliff. One was called Boses and the other Sene. One cliff stood to the north toward Michmash, the other to the south toward Geba. Jonathan said to his young armor bearer, "Come, let's go over to the outpost of those uncircumcised fellows. Perhaps the Lord will act in our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few." So ma-imagine natin dito na may mga kalaban, always naman na may kalaban ang Israel. And who are the Israelites now? Tayo ang spiritual Israelites, di ba? Always, sino ang walang battle dito? Di ba? Kung may battle ka, mas lalo pa yung leader. Di ba? Maraming battles ang mga yan. So sabi ni Jonathan, halika, samahan mo ako. Labanan natin itong mga uncircumcised na mga ito na nang-aaway o niya DJ mangidadanas. Ano ang Tagalog ng mangidadanas? Mang-aapi. Nang-aapi or nang mamaliit sa Israelita. Okay? Though all that you have in mind, sabi ni armor bearer sa verse 7, though all that you have in mind, his armor bearer said, "Go ahead, I am with you, heart and soul." Ang saya naman pagka may armor bearer ka na ganito. Bishop, meron po bang sumasama na, "Go, Bishop, I am with you by heart and by soul." Di ba? Ang saya. Jonathan said, "Come then, we will cross over toward the men and let them see us. If they say to us, wait there until we come to you, we will stay where we are and not go up to them. But if they say, come up to us, we will climb up, because that will be our sign that the Lord has given them into our hands." So sabi ni Jonathan, halika, magpakita tayo. At pakita natin yung sarili natin sa kanila. Pag kayong kaaway, sabi niya, halika dito. And then that would be a sign na pupunta tayo. Pero pagkasabihin niya na, but if they come to us, we will climb up, because that will be our sign that the Lord has given them into our hands. So both of them, verse 11, so both of them showed themselves to the Philistine outpost. "Look," said the Philistine, "the Hebrews are crawling out of the holes they were hiding in." The men of the outpost shouted to Jonathan, his armor bearer, "Come up to us and we will teach you a lesson." So Jonathan said to his armor bearer, "Climb up after me. The Lord has given them into the hand of Israel." Jonathan climbed up, using his hand and feet, with his armor bearer right behind him. The Philistine fell before Jonathan, and his armor bearer followed and killed behind him. In that first attack, Jonathan and his armor bearer killed some 20 men in an area of about half an acre.
So yun po ang senaryo. Doon po tayo kukuha ng mga lessons na pwede nating basihan na masasabing quality of an armor bearer. First, itong armor bearer is walang pangalan. Kasi walang gusto magpangalan, pagkakatulong. Kaya nga, ang pinapangalan sa mga anak, David, ano pa, yung mga big men, di ba? Ang pinapangalan sa mga anak, may nagpapangalan ba sa mga pangalan ng katulong ng Israelita? Wala, di ba? Always na ang kinuha natin pangalan, yung mga pangalan ng yung mga leaders, yung mga malalaking tao. Pero lalo na itong armor bearer, may na-encounter ba kayong tao na ang pangalan armor bearer? Di ba wala? Kasi nga ito mga assistant, mga katulong, mga katulungan ng ni Jonathan. So maraming armor bearers when it comes to the Old Testament, maraming armor bearer. Pero sabi ko, ang pag-aaralan natin is tungkol sa armor bearer ni Jonathan na anak po ni King Saul. Ang background po nito, doon sa 1 Samuel chapter 13 verse 22, there is a battle. Pakitingnan natin doon. 1 Samuel chapter 13 verse 22. So on the day of the battle, not a soldier with Saul and Jonathan had a sword or spear. During that battle, during that time, wala pong ibang sword, kundi ang sword lang ni Saul at ni Jonathan. Ikaw ba naman ang nasa gitna ng laban, wala kang sword, ay talunan ka talaga, di ba? Talunan, talagang there is no hope, there is no resources. Kaya lang sabi niya dito, so on the day of the battle, not a soldier with Saul and Jonathan had a sword or spear in his hand. Only Saul and his son Jonathan had them. So limited. Sabi natin dito na ang sword nila, because ang gawain during that time is battle, kaya ang importanteng resource na kailangan is yung sword para nga makipag-battle sila. Pero during that time, may battle pero walang sword, dadalawa lang. Para kay Saul lang at kay Jonathan. Ibig sabihin, walang pong sword si armor bearer. Diba? Pero sumama pa rin siya. So limited ang resources. Para bang Para bang Free Believers Day? Diba? Ang lalaking project pero walang resources, limited ang resources, di ba? Pero nagtatagal kayo. Di ba? Nagtatagal pa rin tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. One sign of a good armor bearer is to stay through thick and thin. Yung kahit na wala kang gagamitin, yung isang tao ba na kahit na may outreach, may bibisitahin, hindi mo na aantayin, Pastora, wala po akong pamasahe. I-reimburse mo muna ang pamasahe ko bago ako pumunta doon. Kusa bang lumalabas sa atin? We are very resourceful, di ba? Ginagamit natin kung ano ang meron tayo. Si armor bearer ni Jonathan, hindi lang hingi ng sword. Hindi niya sinabi kay Jonathan na, boss, ikaw na lang munang pumunta. Or kunin mo muna yung sword ng tatay mo, ibigay mo sa akin, paano ko naman ikaw protektahan? Or paano man naman ako makikipaglaban, wala akong sword, ikaw lang. Ay di mo muna akong mamatay. Ganon, hindi niya inisip yung sarili niya. He just said, whatever is in your mind, Sir Jonathan, go, I am with you, heart and soul. Kaya, isang sign ng good armor bearer or assistant or helpmate or workmate ng alagad ng Diyos is resourcefulness and sacrifice. Ganon. Alam na alam, kapag battle ang pinag-uusapan, ay patayan yan. Wala ka na ng kalasag, wala ka pang sword, paano mo naman kayo ipoprotect ang sarili mo? But then, because his leader said so, he just went with the leader. Amen? So, praise the Lord. And then, another ang scenario dito is doon sa sharp curve. Doon sa verse 4 ng chapter 14. Ano ang sabi doon? On each side of the pass that Jonathan intended to cross to each the Philistine outpost was a cliff. One was called Boses and the other Seneth. Parang wall, stone wall na malalaki na wala ka nang
wala ka namang shield, ay kakalayat ka pa, ewan ko na, paano ba yun, aakyat ka pa ng wall, ay di talagang para mo na rin sinabing, eto ang aking muging, pwede mo nang palsiitan. Diba? Parang nagpapakamatay ba yung isang soldier na ganun, di ba? Wala ka na ng protection, wala ka pang sword, ay pupunta ka pa, susuko ka pa sa ganun. Kaya mga impossibilities ba? Ang during those time is very impossible yung situation ni na Jonathan at ni armor bearer. Pero sumama pa rin si armor bearer. And then, but the good thing here is kahit na may battle, kahit na kulang ang resources, kahit na imposible ang situation kasi stone walls ang mga iyan, pero may isang Jonathan na may passion. May leader na may passion, di ba? May isang Kristiyano na may passion. May kaluluwa doon, puntahan natin yun. Imposible man, pero alam natin, kaya nasabi doon sa Pilipinas, marami ang bundok. Mas marami ang bundok kaysa sa tao. Di ba, Nina? Basta ang importante yung bundok may tao. Di ba? So kaya let us climb that mountain kasi may tao pa rin dyan. Di ba? So ganun ang sakripisyo. Kulang ang resources, imposible ang situation, pero may isang leader na punong-puno ng passion. Ya? Si Jonathan yun. At salamat sa kanyang espiritu kapag ang ating leader punong-puno ng passion, si Bishop punong-puno ng passion kung ano-ano nang iniisip, makaakay lang tayo ng mga kaluluwa, doon na lang tayo makipag-ride on. Go Bishop, I am with you, heart and soul. Go Pastor, I am with you, heart and soul. Wala man akong spirit, wala man akong protection, but I will go with you. Anyway, so, do all you that have in mind, sabi niya doon sa verse 6 and 7. So, yun na nga ang ginawa niya. Come on then, sabi ni Jonathan. So, let's go, sabi ni Jonathan. Kung yan ang sabi mo, halika, punta tayo. Ganun. So, doon sa verse 16, ano na yung sabi doon? Halikay dito ay doon sa verse 12. The men of the outpost shouted to Jonathan and his armor bearer, "Come up to us and we'll teach you a lesson." Mga intimidations sa ating paghahanap ng kaluluwa na iaakay para sa Panginoon, maraming intimidations. Siguro sa mga street preaching, kaya nga sabi nila, mga taga-free believers talaga, 3 araw lang puno na nag-BTC, pastor na. Kaya kapag tumatayo naman doon dyan sa mga street preaching, parang naliliitan ba sila? Parang hindi ka paniwala. Lalo na, babae pa ang tumatayo, di ba? Parang, ikaw naman, i-compare mo naman doon sa ibang preacher na nakatay, naka-tumbaka, naka-slacks, nakaputi pa, ayos na ayos pa yung buhok. Si pastor naman ng free believers, tumakbo pa yan kasi hindi payagan ng amo, pero aalis ka lang sa ganitong oras. Yung oras is 20 minutes before yung preaching na, kaya kahit naman hindi na magsuklay, takbo yan. Diretso na lang. Kaya kung minsan nai-intimidate tayo, di ba? Minamaliit tayo. But ganun din yung mga kalaban ni na Jonathan. Come here and we will tell you, we will teach you a lesson, sabi nila. Pero hindi iyon ang naghinder kina Jonathan para umakyat at ipatupad kung ano man ang bilin ng Panginoon sa kanila. Amen? Alam ni Jonathan kung sino ang pinagsisilbihan niya. Kaya ganun. So, from this story, ano yung sabi natin na mapupulot natin na lesson for being a good armor bearer is resourcefulness and willingness to sacrifice. Kahit na ikaw na ang magpamasahe sa sarili mo, or kung minsan ikaw pa ang magpapamasahe kay pastor, sige, samahan natin sila. Amen? Samahan natin yung mga leaders natin. Kahit na tayo ang magwawalis, imbis na hindi tayo ang naka-schedule, magwalis sa simbahan, kung nakita nating marumi ang simbahan, sige, magwalis na lang tayo. Di ba? It doesn't matter kung schedule mo or hindi.
That is a sign, resourcefulness or willingness to sacrifice. Hindi po tayo yung nakakonfine lang sa kung ano yung nandyan. Kung walang, para bang nanay na kahit na walang bigas, hahanap din niya ng kamote para may iluto na kainin ng anak, di ba? Nagiging resourceful because of the responsibility. Kaya tayo na mga Kristiyano, kapag nakikita natin ang trabaho, nagiging resourceful tayo. Hindi tayo yung Kristiyano na walang pakialam. Di ba? May mga Kristiyano na walang pakialam. Nakikita na ang trabaho, hindi pa nakikitulong. Pero hindi po tayo yun, di ba? Kasi we are good armor bearers. Okay? So, being resourceful. Huwag mo nang hanapin kung ano ang ibibigay sa'yo. Ang hanapin na lang natin, ano kayang maitutulong ko? Di ba? Ano kayang maitutulong ko? Second is, willingness to face difficulties with our pastor or our leader. Doon sa nabasa natin, doon sa verse 4 and 5 na cliffs, mahahaba at tall na stone walls ay imposible, pero let us not grow weary. Amen? Hindi tayo panghinaan ng loob dahil sa mga impossibilities, because we know that our God is a God of possibilities. Amen? The bigger the impossibility, the greater the miracle that God is going to show us. Amen? Kaya hindi sana yung impossibilities, kung minsan hindi pa sinasabi yung project, kung minsan hindi pa sinasabi yung gagawin natin, nahihirapan na tayo. Yung mga bata ngayon, di ba? Sige, punta ka doon, turn to your left, ibigay mo itong sulat na ito sa kapitbahay natin. Anong sasabihin ng bata? Ano ba yan? Saan ba yan? Hindi na pinakinggan yung mag-agree rin. Parang napakahirap na gawin. Yung ini-instruct mo pa lang, may complain na sa isip niya. Pero tayong mga Kristiyano, hindi naman na tayo ganun, di ba? Nakikinig tayo sa instruction at ginagawa natin yung ini-instruct sa atin. Okay. So, alam natin, ang examples natin dito na naging face uncertainties is alam natin si Ruth at si Orpah. Si Ruth is hindi niya alam kung ano bang mangyayari sa kanya. Sabi nga ni Naomi, matanda na ako, kahit manganganak ako ngayong gabi, aantayin mo bang lumaki yung anak ko para may asawain ka? Sasabihin niya, lahat na ng pangdidismaya kay Ruth, ginawa ni Naomi, pero hindi pa rin nadismaya si Ruth. Sumama at sumama. At ano ang nangyari? Dahil nga sa kanyang faithfulness, dahil nga sa kanyang pagsama sa kanyang mother-in-law, is siya ay na-bless. Si Orpah naman, sumama din, halfway nga lang. Di ba? Maraming sumasama. Halfway nga lang kung minsan. Nung makita na ang difficulty, ay ang layo pala, ay ang init pala, ay hindi ko pala nadala yung payo ko. Kayo na lang muna, pastora, may tawag yung boss ko kahit nawala. Di ba? Ay may inimit pala ako doon, nakalimutan ko kahit nawala. Kasi halfway na dismaya na. Di ba? Pero hindi tayo si Orpah, tayo si Ruth, na hanggang sa katapusan, sama-sama tayo na itumpal or isagawa yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kumagubog pa nga si Orpah, umiyak ng umiyak. Di ba? Pero hindi naman siya sumama. One thing here is, kagaya ni Thomas, ang sarap na pakinggan itong istorya ni Thomas. Hindi yung pagdududa niya sa resurrection ni Jesus Christ, kundi yung sabi niya doon sa John chapter 11 verse 8 to chapter 11 verse 7. Tingnan natin doon. John chapter 11. Paspas ba ako magsalita? Okay lang? Okay. Sa verse 7, chapter 11 verse 7, sabi doon, then he said to his disciples, let us go back to Judea. Sabi ng mga disciples, but Rabbi, they said, a short while ago the Jews tried to stone you, and yet you are going back there. Jesus answered, are there not 12 of you hours of daylight? A man who walks by day will not stumble, for he sees
by this world's light, sabi niya. So, sabi ni Jesucristo, nung nalaman niya na may sakit si Lazarus, and then nag-stay pa siya 2 days, and then sabi niya after the 2 days, sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo, let us go to Judea. Pero dun sa Judea, muntik-muntik nang patayin si Jesucristo. Kaya sabi ng mga disciple, kanina nga, muntik ka nang patayin, babalik pa tayo doon, sabi ng mga disciple. Pero ang sabi ni Thomas, tingnan natin doon sa verse 16, the same chapter. Then Thomas called Didymus, said to the rest of the disciples, let us also go that we may die with him. Ang saya. Hallelujah. Let us say hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sino ang ready na magsabing, let us go and join Pastora, let us join the servants of God. And if they die, we die also. Amen. Sabi ni Thomas sa kanyang mga kasama na disipulo, let us go. So that if we die with him. Right? Yan ang attitude ba ng isang good and faithful na armor bearer, or good and faithful na supporter or leader or assistant ng isang manggagawa ng Panginoon. Diba? Ang saya, sino ang mga pastors o pastoring leaders here? Wala. Sino ang mga assistant? Armor bearers. Kayong armor bearers. Are you ready to go? Are you ready to die with your leader? Amen. Or mas marami yan, kaya yung nagsabi, Jesus naman, muntik-muntik ka na patayin doon, isasama pa, kung mag-suicide ka naman, huwag mo kaming isama. Diba? Pero ito naman si Thomas, ang sabi niya, let us go so that if we die with him. Ang saya kapag ka may supporter na ganun, ay hindi talaga mapapatigil ang trabaho ng Panginoon. Amen? Hindi titigil ang trabaho ng Panginoon pag ganun ang ating mga attitude as leaders or as elders in the church. Amen? Kapag ganun ang ating attitude. So, willing to sacrifice. Willing to sacrifice or face uncertainties or difficulties. Kung minsan, sabi ko nga kanina, doon sa Pilipinas kasi, siguro madalang dito, yung nag-birthday, nagsiselebrate ng birthday, doon sa amin kasi sa Pilipinas, yung mga young people, pagkasabing, may dedication doon, may birthday doon, tayo na, ako magbibig. Pero pagkasasabihin na, mag-evangelize tayo, house to house evangelism, walang young people na mag-volunteer. Kasi ang evangelism na naman, maglalakad ka sa bundok. Pero sa ngayon, nadadagdagan na ang mga young people na willing to go. Ay nasa kabundukan. So praise the Lord. And aside from resourcefulness and willingness to face uncertainties or difficulties, a good armor bearer or a good supporter have confidence in their leaders. Amen? Doon sa 1 Samuel chapter 4, verse 6 and 7, sabi niya, chapter 14, yung sinabi natin, though all that you have in mind, this armor bearer said, go ahead, I am with you heart and soul. So may tiwala siya sa kanyang leader. Ang hirap kaya, mga kapatid, na i-support ang isang tao na wala kang bilib. Diba? Yung wala kang bilib sa kanya, tapos yung sinasabi niya is parang weird, nawiwirduhan ka sa mga sinasabi niya. Pero leader mo siya, kailangan natin i-support. Amen? Amen. Kung minsan, marami tayong hindi naiintindihan. Pero pagka sinusupport natin, nasusustain naman tayo. Uy, aminin na ninyo. Hindi lahat ng nangyayari naiintindihan nyo. Diba? May mga bagay na hindi natin naiintindihan. Pero kahit na hindi natin naiintindihan, ginagawa rin natin. Nag-i-enjoy naman tayo. Diba? Ganon, because we believe in our leaders. Because we trust them. Sometimes, parang weirdo or parang hindi tama yung mga decision. Pero pagka sinuport natin, there is peace naman in us. Amen? Why? Because it is God who set them as our leaders. Though that you have in mind. Hindi sinabi ni armor bearer kay Jonathan na, ay boss,
nasisira na ba ang loob mo? Ay sabi nga doon sa may istorya. Basta tumatawa na nag-isa. Kaya lang pala nanonood, nagse-selfie. Tapos tinatawanan niya yung itsura niya na sinelfie niya. Sabi ko sa kanya, palakasin mo ang loob mo. Akala ko nasisiraan na siya ng tumatawa ba naman ginaganon sa cellphone. Wala naman ako naririnig na kausap doon sa cellphone. Tapos tumatawa na lang itong tumatawa. Kaya sabi ko, palakasin mo ang loob mo. Parang nasisiraan ng loob. Diba? Kung minsan nakakawirdo, pero pagka trabaho ng Panginoon ang ginagawa natin, hindi man natin maintindihan, if we just obey, there will be peace in us. Amen? So sabi ni armor bearer kay Jonathan, go, I am with you, heart and soul. Sabi niya. So, maganda, it may seem wrong, it may seem waste of time, but trust them anyway. Amen? Anyway, sila ang in-assign ng Panginoon for us. Kaya sabi doon sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, listen to me, Judah and people of Jerusalem, have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in His prophets and you will be successful. Kaya magiging successful tayo kapag we put also our trust and our faith sa hindi lang sa Panginoon, kundi sa mga taong inassign niya na mag-look after sa atin. Okay? So, ano na yung una na quality ng good armor bearer? Resourcefulness. Willing to Oo. Kahit na magmastos tayo, wala tayong gamitin, hinahanap natin ang paraan para makatulong tayo sa gawain ng Panginoon. Second, willingness to face difficulties. Kahit na yung sinasabi ng ating leader is parang medyo imposible at alanganin, ginagawa pa rin natin at because alam natin na ang Diyos pa rin ang nagre-reveal sa kanila ng mga pinapagawa sa atin. And third, ano na yun? Willingness to have confidence. Have confidence with you. To have confidence, paano mo naman isusupport kasi pagka wala kang trust sa kanila. Amen? Kasi we need to build our trust in our leaders because they are the very people that God has assigned to look after us. Kaya sabi doon sa Hebrews chapter 13 verse 17, kapag hindi tayo mag-trust or hindi natin we do not put our trust on our leaders, sabi niya doon sa Hebrews, paki-project. Hebrews chapter 13 verse 17. Okay, andito na. Verse 17, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. So, they are accountable to us. Accountable sila sa Panginoon on our behalf. Sila ang sasagot sa Panginoon. Accountable, sabi niya doon. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no advantage to you. Kaya pala, pagka ang leader natin is burden sa atin, hindi rin tayo nabibless. Amen? It will be a blessing. Anong sabi doon? It would be of no advantage to you. Hindi natin ikabubuti kapag hindi natin i-support yung ating mga leaders. Hindi ko sinasabi ito kasi ako ay leader. But I am saying this because it is for the advantage of everybody to, if their leader is happy in serving the Lord. Amen? Kapag ang leader is masaya ang kongregasyon at mabibless ang kongregasyon. Pero pagka ang leader is very, very sad, mafe-feel din ng congregation niya. Kasi mag-flow ang blessing from the leader. Kaya it is for our advantage. I am a leader, there is a leader above me. You are a leader, there is a leader above you na dapat i-support natin so that their work will be a joy. Because if they will be joyful in their work, we are blessed.
advantage daw sa atin, sabi ng salita ng Panginoon. It will be for our advantage if our leaders are happy. But if we make them sad, hindi happy, it is disadvantage to us. Ganun lang yun, i-paraphrase natin. Okay? So, ganun pala. Kaya kailangan, hindi natin isusupport ang leader natin kasi free believers tayo, mas kailangan may leadership. Hindi po, salita po ng Panginoon ang basehan. Amen? Because it is for our advantage. And then, number 4 na character ng isang good na armor bearer is he protects or she protects her leader. Sa verse 13 ng 1 Samuel chapter 14, verse 13, ano na yung ginawa niya? Jonathan climbed up using his hands and feet with his armor bearer right behind him. Talagang hindi naman siya lumalayo kay Jonathan. And ano pa yung sabi doon? The Philistines fell before Jonathan. So marami ang namatay sa kamay ni Jonathan, and his armor bearer followed and killed behind him. At yung armor bearer, yung mga hindi napatay ni Jonathan, yung mga nakalampas kay Jonathan, pinapatay ni armor bearer. Nung binabasa ko ito, kung bakit ito yung na-share ko is because this is one of my devotions. Kaya nung binasa ko ito is, I appreciated so much. Ang question na nabuo sa aking isip is, saan kumuha si armor bearer ng weapon to kill? Diba? There were only 2 swords. Kay Jonathan lang at kay Saul. Si Jonathan lang ang may sword. Kaya dapat lang may mapatay siya, may matalo siya mga kalaban. Pero si armor bearer na right behind Jonathan was able also to kill the enemies. Saan kaya kumuha? Kaya sabi natin, resourcefulness. Ano ba ang pwede mong maitulong? Ano ang pwede mong magawa? Meron at meron kang magagawa. At meron kang maitutulong. Amen? Kaya naging resourceful. And in that first attack, Jonathan and his armor bearer killed some 20 men in an area of about half an acre. Kahit na isang hektarya, 1 acre, kumbaga, ang lawak kaya niyan. Ito lang, mga 200 square meters yan lang. Iisa ang sword. Tapos, nakikilaban yung dalawa. Ini-imagine ko nung binabasa ko ito, ay talagang hindi lumalayo si armor bearer, back to back sila ni Jonathan. Diba? Back to back. Kapag labanan, let us be back to back with one another. Amen? Huwag mong hayaan yung kapatid mo na lumalaban na mag-isa niya. Diba? Back to back. Ang lawak. Hindi naman isang position lang. Half an acre, sinabi niya doon. Kaya malawak yung area. Pero hindi niya iniwanan. Kahit na nagkikipaglaban sila, yung full support nandun pa rin sa back ni Jonathan. Amen? Kaya, ang sarap po magsilbi sa Panginoon, partnering with our leaders, and partnering with one another, wala pong iwanan. Para ang laban natin as spiritual battles ay mapagtagumpayan po natin. Ang isang attack po ng enemy, kung bakit siya palagi, one tactic of the enemy is divide and conquer. Diba? Divide and conquer. Kasi kapag dinivide niya ang isang grupo, dinivide niya ang magkaibigan, ang dali na niyang makonquer yan. Tingnan niyo ang mag-asawa. Pagka na-divide yan, ang daling makonquer. Pero pagka together ang mag-asawa, ang hirap i-conquer. Diba? Pag nagtutulungan sila, parang mag-asawa lang yan. Ganyan din po ang ating paninilbihan sa Panginoon. Kapag hindi po tayo nag-iiwanan, kapag we continue to support one another, we will surely win the battle. Let us not allow the enemy to divide and conquer the work of the Lord. Kasi iyan ang taktik niya. Kung hindi niya tayo kayang labanan as one, He will find ways to divide so that He can conquer. Easier to conquer when people are divided. Diba? Kaya ganun po. So, half an acre na iisa ang sword, that is something. Makita natin, imagine natin na yung movement nila, gaano man kalawak yan, sama pa rin silang dalawa. Kaya nga, sabak ni Jonathan, he was supported, at sabak naman ni armor bearer, he is supported by Jonathan. Amen? So, ang ganda po ng
armor bearer, maganda pagka nag-support tayo sa trabaho ng Panginoon. Okay? So, ang conclusion po natin, napalay na yun ako. Sorry, nag-extend ako ng oras? Okay? So, doon po sa Philippians chapter 1, verse 3 to 5. Okay. Philippians chapter 1, verse 3 and 5, 3 to 5. I thank my God, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Philippi, sa church in Philippi. Hindi nagkamali si Apostle Paul dito, parang baka Philippines din. I thank my God every time I remember you, sabi niya sa mga Kristiyano sa Pilipinas. In all my prayers for all of you. Nung sinare ko ito dun sa, ito kasi yung verse na December yata yun is, I was meditating on the support ng mga leaders dun sa town. Ito yung nabuo sa aking puso. So I texted them and said, I thank my God every time I remember you. Because of your partnership from the beginning of the work until now, ang sayang makita na yung kasama mo nung nagsimula ay kasama mo pa rin ngayon na nagsisilbi sa Panginoon. Diba? And it is a joy. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. With joy. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. May mga pastor din naman, may mga leaders, may mga, yung mga ini-evangelize ninyo, inaakay ninyo. Ano kaya ang itsura nyo na nag-pray for them? Masaya ba kayo or umiiyak kayo? Dalawa lang naman yan. Masaya kayo kapag ka nakikita nyo nag-grow yung inakay nyo, di ba? Yes. Umiiyak, alam ko, umiiyak kayong nag-pray. Very sad kayong nag-pray. Kung yung inakay nyo, mamaya wala na. Diba? Hindi mo pa mateksan, hindi pa niya angatin ang phone. Alam ko, umiiyak na kayo. Pero si Apostle Paul, dahil yung mga kasama niya nung nagsimula siyang magserbisyo, ay kasama niya hanggang ngayon, kasama niya hanggang during this time na nag-pray siya, kaya sabi niya, I thank my God and I pray with joy because I remember your faithfulness since the beginning until now. Kaya, ganun po ang gawin natin. Let us give joy to one another by continually supporting one another. Of course, first to our leaders and to one another. Sabi ko nga kanina, the tactic of the enemy is divide and conquer. If he cannot fight us together, he will find ways to divide us so that he can conquer us. But let us not allow him. So that we will give joy to our leaders and we will give joy to one another. Amen? So, madaydayaw ni ang produce. Thank you for listening.